Does not live by AI si Pastor. Okay na, bro. Okay na, bro. Sige. Sige, pray tayo. Let's pray. Ama namin, salamat po sa lecture 10 kanina. Ngayon po sa lecture 11, manibagong topic. Tulungan niyo po kami na maintindihan namin yung relationship ng social compassion sa evangelism. Makita po namin kung ano yung sinasabi ng Bible dito at iba't ibang mga views na dapat namin makonsider. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung issue dito ay ano yung kinalaman, relationship ng benevolence. Yun yung term natin, benevolence. Yung social compassion dito. Benevolence at ng evangelism. So, pero sa early church, yung social concern na to, ina-assume na lang nila, hindi nila pinagdedebatehan. Hindi point of discussion sa church fathers yung benevolence. Hindi, walang issue sa kanila yon. Sobrang early pa eh. Kaya sa early church, may fluid mix of the Christian gospel kasama yung compassion at response nila sa social needs. Magkasama talaga sila. Sabi ni Tertullian, our compassion spends more in the streets than yours does in the temples. Kinumpare niya, yung Christian faith, mas compassionate sa mga needs kaysa doon sa ibang mga religion, paganism na kasamahan nila. So sa Apostolic Constitutions, isa rin itong book, literature, from the righteous labors of the faithful, maintain and clothe those who are in need, and such sum of money are as collected from them. Designate these to be used for the redemption of the saints, the deliverance of slaves, captives, and prisoners. They should also be used for those who have been abused or have been condemned by tyrants to single combat and death on the account of the name of Christ. So, eto, may mga pinag-uusapan sila ng mga strategies talaga at mga objectives talaga kung sino yung mga tutulungan nila. So, magkahalo sa time nila. So, short overview rin sa mga shifts na nangyayari sa iba pang mga time sa history. Example sa time ng Reformation, saka revivals after nun, palaging may outbreak ng social concerns. Outbreaks of social concerns were prominent. Kapag nagkaroon ng revival, ng Reformation, palaging karugtong or kasama na may benevolence ministries na nangyayari. So, even secular historians credit the revival under Wesley for the positive change in England that averted the fate that transpired in France after the French Revolution. May mga nangyari talagang mabuti nung nagkaroon ng revivals. Socially speaking, yung nangyari sa society. Ano pa, may iba't ibang mga evangelical luminaries, mga prominent, mga evangelicals na socially active sila. Si George Whitefield. So, ano siya? Pag sinerge siya, evangelist siya. Pero may orphanage siya. So, tapos, sinundan rin siya nila George Mueller. Si George Mueller, gusto niya talagang pastor. Saka mag-evangelize. Pero, yung panawagan sa kanya ng Diyos, nag-orphanage din yung tinayo niya. Si Spurgeon, nagkaroon din niya ng orphanage. Sa church nila, pero dahil yun sa influence si George Mueller, so nakita nila, may hanggang ngayon nakatayo yung orphanage ni Spurgeon ng church nila ng Metropolitan Tabernacle. So social yun, yung mga orphan. Si William Wilberforce naman and Clapham sect labored to end the slave trade. Si William Wilberforce gusto niya magpastor. Kasabayan niya, sinisumult Amazing Grace, Isaac Newton. Kasi nalilito ko yung Isaac Newton sa Isaac Watts. Jonathan Newton? Hindi. Hindi, malayo. So, basta yan. Edwards pala. Pero, nag-consult siya. Sabi niya kay Isaac Newton na gusto niyang mag-ministry. Sabi na Isaac Newton, wag. Kasi politiko siya eh. Politiko siya, pero Christian siya. Tapos, siya ginamit ng Joseph Wilberforce para i-end yung slave trade. Tapusin sa Great Britain, sa England.
John Newton. John Newton. Yan, okay. John Newton. Isaac. Isaac. Thank you, bro. Thank you. So, kinausap niya, sabi ni John Newton, ang calling mo ay ito. So, merong nangyaring social answer doon sa ginamit siya. So, may mga iba't ibang tensions at reactions sa relationship ng benevolence at ng evangelism. Una, pinakasikat yung social gospel. At pag pinag-usapan yung social gospel, may kinalaman palagi sa liberalism. Yung mga liberal. Kasi dito, sinasummarize na nila yung gospel bilang social progress. Ibig sabihin, ano yung gospel? Tumulong sa mahirap. Yun yung gospel sa kanila. Pag na-alleviate yung sakit, pagdurusa, social ills, yun yung gospel sa kanila. Para guminhawa sa buhay dito, yun yung gospel sa kanila. Yun yung tinatawag na social gospel. Pag nagkaroon ng mga pagkakapantay-pantay, mga ganyan, yun ang gospel sa kanila. Fundamentalism naman, may preoccupation sa defense ng fundamental doctrines na nag-degenerate sa separatism, na kami-kami lang to. Kami lang, separate kami dyan sa mga issues na yan, wala na kaming pakialam dun sa mga ibang concerns na yan. Yun yung separatism naman. Pietism naman is nakafocus sila sa devotional, contemplative, at individualistic Christian concerns. So, ibig sabihin, wala na kaming pakialam sa society, basta ako huli ako, or nagpapakahuli ako. Yung privatization na wala nang concern dun sa mga kapwa. Liberation theology naman, ito naman yung sa communism, Marxist philosophy, na kinocombine sa gospel vocabulary. Mamaya, titignan natin din yan, kasama yan doon na parang tinuturing nilang gospel yung communism. Papalayain mula sa oppression, yung mga mula sa kahirapan, kapitalismo, yung mga wordings nila. So, yun yung main issue natin. Ano yung precise na relationship ng evangelism at ng compassion doon sa socially needy? Ilan yung position dito? May 3, actually 4. Pero banggitin natin yung mga ibang views. Position 1, position 2, position 3. Tapos after nun, yung pinopropose natin na position. Pang-4 yun. So una, ano yung position? Yung evangelism ay nire-define as humanization. Kumbaga, ito na yung may kinalaman sa liberal gospel at sa liberation theology. Nire-redefine yung evangelism bilang humanization. So ito yung position ng World Council of Church Assemblies sa Uppsala, 1968, sa Bangkok, 1973, Nairobi, 1976. So basahin ko lang yung sa Bangkok report. Therefore, we see the struggles for economic justice, political freedom, and cultural renewal as elements in the total liberation of the world through the mission of God. So, kita natin yon, economic justice, political freedom, cultural renewal. Yun daw yung mission ng Diyos. With the comprehensive notion of salvation, we see the saving grace, saving work of the 4 social dimensions. So, 4. Una, salvation work in the struggle for economic justice against exploitation by people. Yan. May economic justice na pinatutungkulan. Pangalawa, salvation works in the struggle for human dignity against political oppression of human beings for their fellow men. Pangatlo, C, salvation works in the struggle for solidarity against alienation from person to person. And letter D, salvation works in the struggle of hope against despair in personal life. So dito, ang critic ay nagkakaroon daw ng discordant with the biblical picture of man's sin status before God, which the gospel addresses. Kapag hindi daw to in-address, hindi daw yun yung totoong gospel. So, kailangan i-address daw yung lahat ng to. Ayan. So, pwedeng paano nga ito?
parang makapanood muna siya. Kahit dito sa loob. Ayan. Anyway. Okay. Ayan. Dito na lang po. You want? Here ka muna. I know the feeling. You teach them. Here ka muna. Ha? Sit? Okay, no problem. Sige. Ayan. So, yun yung sa position number 1 na nire-redefine yung evangelism as humanization. Kaya maririnig palagi sa kanila yung exodus motif na ino-oppress niyo yung tao ko, papalayain ko sila. So hindi na salvation terms yung hindi na spiritual salvation, kung hindi literal na ino-oppress yung tao at papalayain sila ng Diyos. Ganun nila tinitignan yung gospel. Pero kasi pag pinag-usapan natin, totoo naman yun eh. Pero alam natin na may spiritual meaning yung oppression na yun ng Egypt. Alam na natin na spiritual oppression yun. Alam na natin na si Satan yun. Alam na natin yung worldliness at sin yung pinag-uusapan doon at hindi yung literal na literal na nangyayari. Ayan. So, number 2, yung social concern bilang consequences naman ng evangelism. Una, nire-redefine yung evangelism. Pangalawa naman, yung social concern ay resulta ng evangelism. Mag-evangelize, pagkatapos mag-evangelize, ito yung mangyayari. Magkakaroon ng betterment sa mga social ills or social concerns. So ano yung point? Evangelism produces converts whose lives will do good to people and exercise social compassion. So ito yung pangalawang position. Naging Christian ka, therefore gagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Naging Christian ka, tapos may kabutihan sa kapwa. So may mga positive notes naman to kasi reminder ito na yung true Christian converts ay magkakaroon ng good influences sa community. This is against the separatist stance. Na totoo magkakaroon ng good. Maapektuhan pamilya niya, maapektuhan yung community niya, maapektuhan yung ibang tao. So, pero ang question dito is, paano naman yung mga needy na nagre-resist sa gospel? Are those refusing to be converted undeserving of compassion? Hindi ba sila karapat-dapat ng compassion kapag hindi sila na-convert? So, totoo naman, sabi ni Pastor Noel, may appropriate selectiveness. Hindi lahat talaga tinutulungan. May wisdom doon, Proverbs 3:27, 1 Timothy 5, even sa benevolence sa loob ng church, may mga dito nga sa 1 Timothy, may mga wag sabi ni Paul wag niyong tulungan tong mga to. So, may appropriate selectiveness. Sabi ni Clement of Alexandria, alms are to be given but to the deserving using judgment. But woe to those who have enough, but who receive under false pretenses. Meron naman daw sila, pero kumukuha pa rin ng benevolence. Woe to those who are able to help themselves, yet want to take from others. For he who takes out of laziness shall be condemned. So, may mga consideration to, may appropriate selectiveness dito sa usapin ng social answer or social compassion. Pero, meron din tayong tinatawag na, may mga tinatawag tayo na indiscriminate compassion. May mga walang pinipili. Ano yun? Yung healing ni Jesus. Yung sa healing ni Jesus, ang ginawa niya, hindi niya pinagaling yung mga mananampalataya lang. Hindi niya pinagaling yung mga mananampalataya lang. Sabi ni Clement din, same person to sabi ni Clement, do not try to judge who is worthy or who is unworthy. For it is possible that you may be mistaken in your opinion. As in the uncertainty of ignorance, it is better to do good to the undeserving for the sake of
the deserving, than by guarding against those who are less good to fail to provide for the good. By being sparing and trying to test who deserve to receive or not, you may neglect some of those who are loved by God. So dito, doon magkakaroon ng balance na whether or not mag-believe sila or mag-repent sila, may pag-indiscriminate, pero meron ding wisdom call na pag-discriminate. So, yun yung position number 2. Parang, maganda. Pero yung position 3 ay bridge naman. Yung social concern is a bridge to evangelism. Ano ibig sabihin na to? Tinutugon na nila yung social needs para maniwala sa gospel. Tinutugon na nila yung social needs, kumbaga, tutulungan nila, tapos para magkaroon ng venue para makinig. O kaya naman, baka mas tumanggap. Kumbaga yung mga criterias na ganon. May positive yun kasi yung testimonial effect ng good deeds, ina-adore niya yung gospel eh. Alam natin sa Titus, sinabi yan, kailangan mabuti yung testimony ng mga Christians. Let your light so shine before men. Para mawala yung mga false notions nila sa Christian faith. Para ma-adorn yung gospel. Totoo naman yan. So, sa position number 3. Pero ito yung critic ni Pastor Noel. Dalawa. Yung usapin ng ulterior motive of converting in exercising compassion to the needy is questionable. Ito yung sinasabi ni Pastor Noel na parang may motive, ang gusto ko, tinutulungan lang kita kasi gusto ko maging Kristiyano ka. Maganda naman, no? Pero may behind the scenes pa rin na hindi nagiging straightforward na honest. Kasi ito yung Luke 6:35 eh. Expecting nothing in return. Whether or not mangyari yung gusto natin sa kanila, tutulungan sila. Whether or not mangyari yung gusto natin sa kanila, tutulungan pa rin sila. So, the mercenary motive of the would-be convert cannot be dismissed. Ano yun? Na ang pinunta niya talaga doon, yung need niya. Hindi naman talaga yung gospel. At maka-apekto yun sa confusion ng pagtanggap niya sa gospel. Kasi yung pagtanggap niya sa gospel doon, mahaluan na. Ito yung problem of rice Christian sa China. Kasi taggutom. Tapos binibigyan sila ng pagkain. So marami na naging Christian. Kasi natutugunan yung yung mga pangangailangan nila. So pwedeng mangyari yon na pupunta sila dahil may napapala sila. Or nagkiklaim sila na Christian dahil meron silang benefits na mga nakukuha. So, yun yung dalawa na critic ni Pastor Noel. Una, ulterior motive. Pangalawa, yung problem pag nag-claim sila ng faith ng Christianity. So, ano yung propose natin na position? Yung propose natin na position is ito. Evangelism and social compassion, partner sila. So, hindi siya yung tatlong nauna. Hindi siya naging gospel yung pagtulong sa mahihirap o kaya naman daan to para sa maging Christian sila or result ito ng pag-evangelize. May mga good naman yung mga yon, pero ito yung pinapropose si Pastor Noel. Na itong dalawang mandates daw na to, each stands and must be exercised on its own demands and needs. May needs at demands sa evangelism. At yun ina-address na evangelism. May demands at needs sa social compassion. At yun yung ina-address ng benevolence. May pareho silang ina-address na kanya-kanyang mga problems. So sabi ni John Stott, as partners, the two belong to each other and yet are not independent of each other. Each stands on its own feet and in its own right alongside the other. Neither is a means to the other or even a manifestation of the other, for each is an end in itself, both are expressions of unfeigned love. Pareho sila na ginagawa ng mga mananampalataya. Hindi nagkakaroon ng
bypassing nung isa't isa. So, bakit ay nag-evangelize? Because they are sinners. Whether or not in need sila socially. Mayaman sila, mahirap sila, sinner sila. Kailangan nilang gospel. Sa benevolence, naman, Christian sila o hindi, nangangailangan sila. At dapat sila tulungan. So, yun yung dalawang pinapakita ni Pastor Noel dito na may partner sila. Pareho silang pangangailangan na ina-address at pareho silang utos ng Diyos. Specifically, kumbaga may kanya-kanya sila ng mga spheres na prerogative. So, ano yung primary issue? Pero gusto rin nating i-maintain na may primacy yung evangelism kaysa sa benevolence. Pareho silang utos, pero hindi sila magkasimbigat sa usapin ng hierarchy. Yung evangelism palaging may precedence sa importance at consequences. Sabi sa Mark 8, "For what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul?" Sabi ni Jesus sa John 6, "Do not labor for food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you because God the Father has set His seal on Him." Sabi sa 1 Timothy ni Apostle Paul 4:8, "For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promised the life that is now and that is which to come." So, hindi ko na mabasahin yung reports dito, pero pwede niyo siyang basahin. So, pero may primacy evangelism kaysa sa benevolence. May part yung benevolence, pero may primacy yung evangelism. So, ano yung mga pastoral practical points? Una, kailangan ma-distinguish natin yung social compassion needs nun at yung pagiging sinner ng mga tao. Mark 2 following, Jesus saw the need for forgiveness as the more urgent concern than physical healing. Ito yung finish ni Brother PJ, no? Sa paralitiko. Sa binaba ng mga kaibigan niya sa bubong. Nung binaba siya, ang sabi ni Jesus, "Pinatawad ka na sa kasalanan mo." Binaba dito para pagalingin, tapos kapatawaran ng kasalanan yung binabanggit. So, may primacy kay Jesus. Sabi nga niya, anong mas mahirap? Sabihin ko na tumayo ka? O sabihin ko na pinatawad ka? Alam nilang mahirap yun, pero alam nila kung ano yung mas mabigat. Alam nila mas mabigat yung forgiveness of sins. Pero ginawa ni Jesus yung both. Pero pinapakita doon na may ibang weight yung pagpapatawad ng kasalanan. So, may primacy yun. Pero may distinction. Point, this is the practical significance of the body-soul composition of man. Totoo naman na parehong mahalaga yung kaluluwa at katawan, pero mas mahalaga yung kaluluwa sa katawan. Papahalaga naman talaga yung katawan, pero kung titignan mo kung ano yung mas mahalaga, yung kaluluwa yung mas mahalaga. Sabi nga ni Jesus, matakot ka hindi dun sa kayang pumatay ng katawan, kung hindi sa kanya na kayang magdala sa impyerno ng parehong katawan sa kaluluwa. So, may degree, may pinagkaiba ng rather may distinction ng weight. Kaya kailangan mas okay sa'yo na patayin ka para sa faith kaysa i-deny yung faith. Kasi mas malala yung pangalawa. So, number 2, yung church dapat may in its ministry, prayer and budget ay nag-a-address ng social concerns. So, part ito na dapat ina-address. Sa budget, may budget doon. Kaya, yun yung percentage natin sa finances na may mas maliit yung percentage sa benevolence, pero may percentage. Hindi pwedeng wala. Pero ganun din, kasama rin yan sa pinagpe-pray, although, hindi yun yung pinagpe-pray natin sa pastoral prayer. Pero pinagpe-pray natin yan sa mga other prayer venues. Sa morning, pinagpe-pray natin mga iba pang mga concerns sa personal. Sa afternoon, pinagpe-pray din yung ibang mga concerns sa personal. Pero ang pinaka-primary, yung kingdom concern. Galatians 2:10. They ask only for one thing, that we remember the poor, which was actually what I was eager to do. Remembering the poor is not evangelism, but it is one thing that must not be neglected. Ang nag-uusap dito si Paul, si Peter, saka si John, saka si James, kay Paul.
Sabi nila, sige kinikilala ka namin bilang apostle, pero huwag mo kakalimutan yung mga mahihirap. Sabi ni Paul, yun naman yung nasa isip ko talaga eh. So alam nila, missionary sila ng gospel, pero meron silang benevolence na work. Number 3, no social activity must be allowed to take place and precedence of church evangelism. And the ministry of the word cannot give way to table needs of the congregation. Kaya palaging may primacy yung evangelism sa word of God sa usapin ng church. Pangalawa lang palagi ang table. Yung table ay yung mga benevolent work. Yun yung sinasabi palagi ng mga unbelievers, bakit hindi kayo tumutulong sa mga hirap, ganyan. Pero hindi lang primary. Hindi lang primary yun. So, ibig sabihin, dito papasok ang diaconal office and ministry na actively functional in the church which keep ministerial priorities. Ayan. So, pag malapit ka na dikon yung mga nangangailangan, tapos, ina-address yun. Yung mga pangangailangan na yun. Number 4, ito yung pinaka-last, we must teach people individual social responsibility and personal testimony. Ayan. So, James 2:1-4, faith that is proved by works is seen in the exercise of compassion. Makita natin yan doon na compassion din sa mga needy. Sinabi doon sa James chapter 2 na may lumapit sa yung walang maisot, walang makain. Tapos sabi, pinag-pray mo lang. Pero able ka. Sabi, able ka, pero pinag-pray mo lang. Pag-pray, umalis siya doon ng maging vulgar ako, walang napala. Pero able naman. Sabi ni James, ano yun? Anong silbi nung ginawa? So, dito papasok yung kailangan i-teach natin sa mga kapwa natin believers yung exercise ng social compassion. It is possible to have much religious involvement but be socially insensitive. Ayan. So, kaya mahalagang makita yung relationship niya na pareho siyang ginagampanan sa mga believers. So, anyway, so yun yung lecture number 11 sa evangelism natin. Sige. Sige, question or mga reflection dito. Kunin ko na, dito na po muna ate. Ayaw na mag-overtime ngayon. Walang tanong na umami. Sige. Nabasok eh. Sige, Deacon. Kanina, inag-usapan yung pagdating sa evangelism tsaka sa benevolence. I realized din while reading yung Isaiah. Personal reading mo yan. Kasi napapaisip din ako madalas din kasing di naman accusation, ano nga ba yung term? Binabato ng Diyos na argument sa Israel at sa Judah is yung kanilang social, yung kawalan nila ng social, Yung mga widows, mga fatherless. Ninanakawan nila yung mga mahirap na nga. Yung mga nagpapautang, binabaon pa sa utang yung mga Injustice. yung mga injustices. Pero mababasa mo rin na hindi rin nineglect ng Diyos yung kanilang mga idolatrous act. So, sa Old Testament pa lang, kitang-kita na yung pakialam ng Diyos sa both spiritual and sa benevolence. Which is hindi lang highly highlighted lang, naging extremist yung iba na highlighted lagi dun sa social impact. Well, hindi na-address idolatry. Nakalimutan nila na malaki yung bago ibato ng Diyos yung sa mga preaching nila Brother PJ, which is binabato muna yung idolatrous act nila, then to follow yung mga benevolence na hindi nila nagagawa, mga social duties nila. So, dun sa maganda yung nabanggit kanina sa James na yun nga, yung balance dapat pag dumating tayo dun sa sitwasyon, alam natin yung priority pero dapat may balance kasi marami sa mga Kristiyano ang nangyayari ngayon is gaya nga nung sinabi doon na religious involved pero pagdating sa mga social duties napakakalos ng mga puso natin na para bang tinatakpan ng pagiging religious act natin yung responsibility natin na sapat na yan nagawa ko naman yung mga duties ko sa church or nagagawa ko naman yung mga spiritual duties ko.
Pero yung mga social duties ko, na-neglect ko. I think isa sa mga dapat din pag-isipan natin bilang mga Kristiyano kasi sa Old Testament pa lang, to New Testament na talagang isa yun sa mga pinapakaralan ng Diyos sa atin. Ayun lang, personal reflection. Magandang insight yun na hindi lang siya New Testament idea. Maging sa Old Testament talagang pervasive na yun. Parehong gospel at benevolence. Sige. Others? Ano lang, habang nag-isip po sila, yung siguro po dagdag lang doon sa sinabi rin ni Deacon Marlon. Nakita ko po kasi napaka-importanteng i-identify clearly kung ano yung benevolence sa evangelism, na hindi siya magiging murky water na parang gray area. Kasi nga na nalilihis doon sa kung ano yung institute ng Panginoon. Tapos nakikita ko rin yung design ni God sa church, kasi kaya nga siya ng pastors tsaka deacons for that specific purpose, na pa-follow ng members yung leaders ng church, which are the pastors and deacons for his purpose, na yung kingdom niya is really a kingdom of repentance, and this is what repentance looks like, or this is what the church looks like, na based on the gospel, feasting on God's word, and application of the word, na which is kasama doon, one of which na mandates ng church is benevolence. Tapos rin, kasi kung magkakambal yung evangelism and social compassion or benevolence, in the same way, yung opposite nun, yung kawalan ng gospel or idolatry, I would say, and wantonness or greed, magkadugtong sila eh. Kasi Diyos niya yung pera eh. Ba't ko bibigay sa'yo yan? Parang gano'n. Inutang mo sa akin yan eh. Di pipigain kita. Parang gano'n eh. Di ba nakita natin yung shrewd na shrewd manager ba yun, yung sa parable, na how he sees money, and kumbaga ang point ni Jesus dun is kung talagang pinatawad ka, you will really value yung kumbaga ibibigay mo lahat para sa Panginoon eh. Hindi mo titignan na mas importante itong pera ko. Ayun. And nakita ko ang hirap pala nito. Na I wouldn't say it's a balancing act, but I would say I believe na because Jesus Christ is my Lord, I need his wisdom to Lord, how do I manage my time and my resources na hindi ko ma-neglect yung poor. Kasi nga madaling katulad siguro ng Pharisee or naalala niyo yung Samaritan, yung Good Samaritan, na hindi, pupunta ako, priest ako mag-aalay ako parang ganun hindi pwedeng magkahiwalay Sabi nga ni James, show me what your faith does. Ano yung faith mo? Yan ba yung faith mo na puro aral-aral ka lang, ganyan? It's faith in action May action yung faith. Hindi siya passive lang. Ayun, ang galing lang ng Panginoon na even as believers, kahit yung social compassion and benevolence, we need him for us to follow and follow his example. Kasi sinabi naman niya, you will always have the poor with you. Pero yung para sa kanya yun. Hindi pwedeng paghaluin na mas importante to yung mga poor, paano yan? Hindi Kailangan yung honor para kay God, walang makakagalaw nun Para sa kanya yung flask na yun It's fitting for a king, for burial. Yung sinabi sa scripture And no one can take that away. And mahirap kasi nga, tayo mahina tayo. And we're designed to depend on God on doing this. Thank you. Yeah. Others? Naisip ko lang yung activity ng mga cults.
busy sila sa, halimbawa yung INC, may pag-anniversary nila, busy sila sa pagbibigay ng mga goods, relief goods. Tapos ginagamit din nilang means yun para i-convert yung mga tao sa INC. And narinig ko yun kasi sa mga kapitbahay namin. So, tara punta tayo doon, may pabigas doon. Ayan, punta sila doon. Kaya isa yan sa mga paraan nila ng pag-approach yun nga, yung sa mga policy, isa sa mga nabanggit doon sa position to atayan. Pero ang punto ko lang is, kung yung mga cults is, though alam naman natin na evil, hindi naman evil, ano nga bang writer? May hidden agenda sila for doing benevolence. Siguro pangalawa na lang yung pagsunod nila kung sa Diyos. Dapat kung yung mga cults na gagawa nila, tayo na mga umahawak sa truth, dapat i-ano natin sila. Ang tawag sa ganun, yung higitan or dapat at least makita rin sa atin. Kaya nagda-doubt yung karamihan sa mga Kristiyano ba talaga yung totoong church ba yan? Kasi tayo mismo hindi natin kayang exercise yung benevolence. Not just as church but also an individual Christians. Kung sila nga So, di sasabihin ng mga tao, dito na lang ako mas maniniwala ako dito kasi mas kita ko yung pagtulong nila sa mga tao, di ba? INC, Dating Daan, JL, at iba't iba pa. Kaya nababrand din tayo na yun nga, iba mga reform folks. Tayo pa yung mga parang hindi mga pagdating sa napakanam sa mga bagay na social. Nasobrahan naman tayo sa talino, parang ganun. Sa hindi nagre-reflect sa pamumuhay natin. Kaya magandang paalala rin ito sa atin na yes, hindi sila naglalaban, walang contradiction, walang dichotomy doon. Pero practice. Sa practice talaga dapat naging maging active tayo. Anong pakinabang ng alam mo yung doktrina, alam mo yung katotohanan kung hindi mo naman siya naisa sa buhay, sabi nga ni James. Talagang parang hindi ka naman naharap sa Diyos, sasabihin mo na kabisado ko po yung LBCF, kabisado ko po yung Western Confession of Faith, kabisado ko po yung buong Bible. It doesn't hindi nagta-translate sa katotohanan na pinanghawakan mo. Foolishness yung nangyayari. Kaya ayun. Alam natin yung priority pero alam din dapat natin na i-practice. Consistency. Yan lang po. Thank you. Ano yan po? Tawag dito. Yung lang, parang reflection ko po. Yung, naalala ko yung dun sa yung babae na nagbibigay, yung mahirap na babae, yung widow na nagbibigay. Yung 2 coins. Parang in relation dun sa sinabi rin po ni Deacon Marlon na mas na-appreciate ko yung iglesia natin na kahit hindi tayo ganun ka kayaman financial, kumbaga nasa puso pa rin natin yung benevolence na makatulong sa mga kapatiran tsaka sa ibang tao. Kasi kumbaga kung titignan din kasi kagaya nga nung na-mention ni Deacon na yung kung sino pa yung mga parang hindi Kristiyano pero mas nakapagbigay sila. Ayun nga, napag-usapan namin ni Ate Lisel na parang mas mayaman sila kasi mas yung nila, kumbaga mas talamak yung panluloko nila sa ibang tao. Visible. Kaya maraming mga milyonaryong mga pastor. So parang nano ko rin na yung church natin, kagaya ng widow, nagbibigay tayo na kumbaga yun yung lahat natin. Hindi yung excess na kumbaga yung mayayaman na mga kulto. Nagbibigay sila ng sobra nila. Tayo nagbibigay tayo ng yun na yung lahat ng atin. So mas na-appreciate ko lang yung church natin. Ayun, no. Thank you. Sa akin na po. Hindi na ako mag-umay. Ayun na po. Nung nasa dati ko akong church kami, madalas ko mag-speak. Nung napunta ako dito, parang napapatanong ko sa minsan may time siya ba talaga ako kasi hindi ko nagagawa yung evangelism. Parang nakukulangan ako sa pagiging Kristiyano ko na hindi ko nagagawa yung bagay na sabi ko dito kasi mas primary siya ng buhay dapat natin.
So, yung gusto ko na i-connect sa picture ni Sir PJ last time na, kung sa akin, kung importante yung bagay na yun, nagawa ko ng paraan to share it. Na kung hindi ko siya parang madadaan dun sa pinto, bubutas ako ng bubong. So, ngayon, inisip ko, ano yung way para ma-share ko siya. Which is, ang way ko lang naman ay yung social media. Hindi ako ma-social media din. So, parang may umaano sa akin na laziness pa. Kasi parang siguro once a week na pwede ko naman gawin yun. Para mag-share lang ng gospel. Parang may part sa akin na magkakaroon ba ng opportunity na magawa ko yung dati na mag-street evangelism. Pero kailangan equip din ako eh. Tama. Yes. So, parang kung hindi ko, gawin ko dapat siya. No ifs, no buts. Ihabol ko lang po sa akin. Pero Mag-mic ka na, Deacon. actually, doon naman sa other side. Kasi yung, ayun nga, yung sa conclusion natin, kumbaga, you have really much religious involvement, but socially insensitive. Doon naman ako sa side na, sa position 1, na evangelism as actually as humanization na siya. Ang nakikita ko naman doon na danger. Kasi minsan ako din, there are times na kaya napakaganda na na-highlight yung evangelism sa communication na kailangan talaga siyang kino-communicate. Kasi minsan nagkakaroon siya ng replacement. I don't know if others are also thinking or feeling the same thing na minsan when you do good works, nagiging replacement na siya na okay na to. Parang, kumbaga, do I still need to preach, evangelize to them? Parang sapat naman na nagawa ko sila ng mabuti. Parang, thinking that doing something good to sa family, sa peers, or to anyone would stand as enough testimony para makita nila yung faith na meron ka, yung tinatayuan mong pananampalataya. Parang enough na yung pagiging good person mo or being yung pinakita mo yung pagbabago na ginawa sa ng ebanghelyo rather than communicating the gospel. Parang isa yun sa nakita ko pa na danger aside from dun sa meron kasi silang 4 dimensions pero pinipin ko ngayon na nakikita ko sa akin isa sa danger yun na minsan na-embrace silently parang unconsciously or minsan naman consciously talaga na kailangan talagang ihingi ng tawad na ginagawang replacement yung testimony or yung being good person or yung pagpo-provide sa needy, yung benevolent acts kesa i-communicate yung gospel. Kaya napakaganda na na-highlight talaga yung precedents na primary ang evangelism ng gospel. And then, seeing yung good news and that should also lead you to actually help the needy. Kaya dapat talaga makita yung balance para hindi ma-cloud yung walk mo in faith na okay naman na to, enough naman to. Kasi parang hindi talaga din siya different dun sa difference niya dun sa idea na I did good works kaya I am righteous in front of God. Parang ganun yung nagiging idea niya, nagiging same analogy na sa akin. Kaya napakaganda na ma-highlight yun, makita yun na iba yung act of benevolence and iba yung evangelism but still both mandate sila na dapat parehas na ginagawa. Kaya Kasi yung normal na Filipino, guminhawa yung pamilya ko. So, pag nagawa ko yun, parang tapos na yung purpose ko sa buhay. Yes, parang enough testimony na yun, wala na kailangang evangelism or gospel sa nagawa ko na yung mabuti ng tao. Nakapag-provide na, able to provide, able to give. Parang hindi. So, isa primacy niya ng gospel. Primacy talaga ng gospel. Kumbaga yung soul, mahal. Kita na yung importance ng soul. Yung the body. Sige, meron pa. Additional? Tama lang. Kasi po na parang nagre-ring na tong kanina, yung Galatians 6, na di ko lang kung parang may preaching din yata, or Bible class yata, kay Brother John Paul yata ito eh. Yung after sakto nga kasi after adoption, tapos parang napag-usapan din nga yung biblical mandates ng church. Merong sa may verse 8
or 9 na lang. And let us not grow, Galatians 6:9, let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially those who are of the household of faith. Yung preceding verses kasi nun, may kinalaman siya sa sa bukod dun sa spiritual transgression, but fulfilling the law of Christ, na because of Christ we are forgiven, we are able to share these good things because God willingly gave us all these things, gave up himself for us. So nakikita ko po kasi na na parang ang hirap, and mark siya ng believer kapag na-express natin yung love, whether through evangelism or through benevolence, na hindi lang naman unbelievers yung kailangan makarinig ng gospel di ba? We need to remind ourselves, we need to encourage one another na, uy, Christian nga pala tayo, we need to, yun yung church na magpalakasan tayo na, uy, mananampalataya tayo kay Kristo, pinatawad tayo, magpatawaran tayo kasi pinatawad tayo ng Diyos. Nakikita ko lang na kailangan natin tong gawin kahit mahirap. And pala siya, continuous siya na parang bawa, ay, nasharean ko na sila one time, okay na yun. Siya parang until either we come home or the Lord returns, hindi siya mawawalang mandate ng church in evangelism and benevolence, dahil yun yung in-instruct niya. So yun lang po. Sige, thank you. Pray tayo. We will pray. We will pray. Okay, pray. Let's pray. Ama namin, salamat po sa pag-aaral namin. Thank you for our study. Thank you for guiding us in this lesson of evangelism. Thank you sa pagtuturo niyo po sa amin, Ama namin. Equip niyo po kami for evangelism at sa social compassion. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.